Okay, good evening po ulit sa inyong lahat. Mag-start na po tayo. Yan, bago po tayo magsimula, sabay-sabay po tayong magdasal. In the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Today, I ask you to bless me so I may become a blessing. Lord, I commit myself to enrich others, but because I cannot give what I do not have, I commit myself to become rich. I commit myself to serve you and to serve the poor with my wealth. Today, I open myself to the abundance of your universe. Use me as your channel of love. Give me the ability to create wealth that will bless the world. Increase my financial wisdom and expand my territories. I place my life in your hands. In Jesus' name, amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Okay, may mga pumapasok pa po, no? So, So, good evening po. So, ang pag-uusapan po natin ngayon is the secret to saving in building your future. Taking control of your money. Kasi wala naman po talagang magsisave po para sa atin. Hindi po ang ating kapatid, magulang. Lalo na hindi yung ating mga kaibigan. Sarili lang po natin. Okay? So yan, ako po si Joey Conde, kasama ko po sa mission na ito, ang aking may bahay. At ako po ay dating OFW. So sa mga nakikinig po ngayon na OFW, makaka-relate po kayo mamaya sa aking na buhay. I-share ko po sa inyo. Dati po akong nagtatrabaho sa isang malaking company sa Sony Service Center po. Okay? Then financial educator po under po ng Truly Rich Makers team. Yung aking webpage. So, who we are po, sino po ba si IMG, International Marketing Group? So, unahan ko na po kayo, no? Hindi po kami networking company, hindi po kami investment company, at hindi rin po kami insurance company. So, kami po ay, our main product is financial education. So, nagtuturo po kami kung para malaman nyo po kung ano po yung ito ng mga mayayaman, kung paano po sila lalong yumayaman at kung paano po ingatan ng perang pinaghirapan. Okay. So, si IMG po, yan. So, sa mga magsasabi, nako, baka scam yan. So, meron po kaming regular segment sa Kape at Balita. Every Saturday po ito, 6 a.m. to 7 a.m. So, sila po ang mga nasa likod ng IMG, ang aming pong mga boss, yan, di ba? So, sila Sir Joen, sila Sir Noel, at si Sir Bart. Okay, kasama rin po namin dito sa mission na to si Brother Bo Sanchez. So, what we do po? So, our mission po, katulad nga ng nabanggit ko, para i-reach out po ang bawat pamilyang Pilipino, wala po kaming pinipili. Mapabata, may program po para po sa mga millennial, kahit po anong estado po ng buhay natin. Kayo po ay nasabi natin na construction worker, janitor, kasambahay, ano pong sitwasyon natin, welcome na welcome po kayo dito sa IMG. So our mission po na magkaroon ng financial educated family by year 2020 po, 1 million. But ngayon po ang aming goal is, mission accomplished na po yun, magkaroon po ng 30 million by 2030. So congratulations po muli at kasama na po kayo dyan sa aming pong campaign. So yan. So ano pong ine-expect ninyo sa mga nag-invite po sa inyo, no? Ano pong sabi nila? Na umattend ka ng seminar na yan, di ba? At ikaw ay yayaman. Ganun po bang sinabi? Okay. Sinabihan po ba kayo na may bayad dito? Ako, pag siningil po kayo, wala pong bayad dito. Okay? So, sana po ma-meet ko po yung inyong expectation, ano? Sa ating pag-uusap ngayong gabing ito. So, ano po bang hugot natin kung bakit po tayo umattend? For sure, ang marami po sa inyo, syempre, gusto pong malaman kung paano po kikita yung pera, di ba? Ganyan din po ako. Okay, nung ako po ay unang umattend po sa webinar na ito. Okay, so yan po si Brother Bo Sanchez, kasama po namin siya sa mission na to. At dito po sa libro niya na 8 Secrets of the Truly Rich, yan. So maraming din nakakaalam na mismo si Brother Bo Sanchez po ay member po ng IMG. Isa po siya sa aming mga senior marketing director, kung tawagin po. No? So diyan po sa libro na yan, special mention po si IMG. So yan po, pwede po kayo mag-avail ng book na yan at marami po siyang libro na naisulat na. So yan po, no? So ito naman po yung libro ng IMG. Lahat po ng ating pag-uusapan sa gabing ito ay nakasulat dito po sa libro na yan. Kung gusto niyo po mag-avail, i-approach niyo po yung mga tao po na nag-invite sa inyo.
Okay, so sabi nga, knowledge is power, but applied knowledge is more powerful. So, lahat po ng mga seminar po na ating inaatinan, so mas mabuti po na i-apply po natin. Bakit? Okay? Kasi nga, at malalaman natin kung paano to makakatulong sa atin. So, hihimay-himayin po natin yan. So, partner, kasama rin po namin sa mission na to si Miss Corina Sanchez Rojas. Okay? So, siya po mismo, meron po siyang office sa parting nasa Cubao. So, yan po, no? Yan. So, sino po ang nakaka-relate sa sitwasyon na ito? Magtatrabaho, malapit ng sweldo, di ba? Then, pag sweldo po natin, yan, magbabayad tayo ng bills. Okay po. Then, mapapadaan po tayo saan? Sa sale. Ito po, latest po ito. Dito po sa amin, taga San Mateo po ako, no? Okay, so start na po ng sale ngayon, no? Hanggang 29. Di ba? 3-day sale daw. For sure, pag napadaan po tayo dyan, syempre, hindi tayo makakaligtas saan? Sa pagbili. So, saan tayo mapupunta? Pagkakasyahin natin yung perang natira. Ang malupit, wala pong natira, di ba? Okay, saan po tayo dudukot ng pera kung wala pong natira? Sa bulsa ng iba. Okay? So, ang mangyayari po, yan, utang po tayo mapupunta. So, ito pong sitwasyon na yan, ganyan po ang sitwasyon ko po dati kahit po ako ay maganda naman ang aking sweldo at trabaho sa Qatar. So, paulit-ulit lang pong ganyan ang aking sitwasyon. Kasi nga po, hindi ko alam ang tamang pag-iipon. Okay? So yan, ang tawag po dyan is rat race cycle. So kaya po kayo in-invite ng mismong ng tao pong nagmamahal at concern sa inyo kung bakit po kayo dinala rito dahil gusto po nila kayong makaalis dyan sa rat race cycle po na yan. Okay? Kaya marami po sa atin ay walang ipon. So yan, ano po, no? The new awakening po, financial independence is not a dream. It is priority. Priority po talaga yan. Bakit? Sabi ko nga po kanina, walang mag-iipon po sa atin kundi ano po, hindi po ang ating kaibigan, kapatid, magulang, di ba po? Tayo lang po talaga. Okay? Hindi po yung ating mga employer. So we need to build our future. So yan, why do we need financial literacy? Kasi po may mga challenge. Ano po yung challenge? Uncertain labor market, di ba? So ngayon po, kung mahilig kayong kumain sa McDonald's, yun, di ba? Kung order po kayo, lahat ay kiosk na, di ba? So, isipin niyo po, ilang tao po yung nawalan na trabaho, ilang cashier ang nawalan ng trabaho. Then ngayon naman po, latest din po ito, RFID, di ba? Ngayon po, cashless na. Di ba po? Ilang tao ang nawalan ng trabaho sa mga toll gate, di ba po? Pwede po ba yung mangyari sa bawat isa? Yes, at ako po mismo din nakaligtas diyan, di ba? So, dapat po talaga paghandaan natin. So, yan, di ba? Marami na po talaga sa atin ngayon due to automation, di ba po? Then, low savings and high debt. Marami po sa atin, ano po, ganyan ang sitwasyon. Okay? Survey po ito 40% dependent po kanino? Mga anak. Then, yung iba po, na-abandon na. Okay? Then 30% is ano po, kahit na po retired na po sila, ang edad po nasa 70 to 75 years old, napipilitan pa rin po magtrabaho. Bakit? Kasi nga po walang ipon. So ngayon po may pangangailangan, syempre may maintenance. Okay, so hindi po nakapag-ipon kaya kahit po hirap na po talaga yung katawan, pinipilit pa rin po magtrabaho. Then yung iba po sinasabi, nako, kayang-kaya naman yun ng pension ko. Kaya po ba talaga, di ba? Kasi tanungin niyo po yung mga senior citizen na kakilala niyo po kung kakasya po yung pension na binibigay po sa kanila ng gobyerno. Then 2% lang po yung financially independent. So nakakalungkot po, no? So dapat po talaga kung tayo po ay matututo, madadagdagan na po ang ating mga financial independent po na kabayan, mga Pilipino po. So sa tulong ng IMG, katulad po ng naitulong sa amin, kami po ay kasama na dito sa mission ng IMG na tumutulong po at tayo po dapat sabay-sabay po tayo maging financially independent pag tayo ay tumanda na. So yan, ano po yung mga challenge pa natin? Yan, di ba? 2017, pag nagpaaral daw po tayo, 2017 po yan 1 million pag sa private. Then public school, 400,000. Isipin niyo po kung wala pong special program ang gobyerno ngayon na libreng education, paano na kaya? Di ba? So, ngayon din, nagkaroon ng COVID, kaya madalas po tayo online. Pero ang tanong ko po dyan, paano po pag napalitan na naman yung administration natin? For sure, may bago na naman. For sure, baka may bayad na muli. So, dapat pinaghahandaan po natin yan, di ba? So, yan po, no? Yan po yung mga challenge natin. Ano pa ba? Ito, increasing cost of living. Ano po yun?
Yan, di ba? Yung 1,000 po natin dati, no? Sabi natin na 6 years back. Pag bumili naman talaga tayo, puno ang cart, di ba? Ngayon po, nasaan na? Yan, nasa cart pa rin naman daw. Pero kaya nang bitbitin ng 2 daliri, di ba? Bakit po? Hindi natin naintindihan na ang taas ng bilihin po, yung inflation, yung purchasing power po ng ating pera. So, di ba po, dapat po talaga isipin natin na paano natin talaga mapapangalagaan yung ating pera na pagdating ng panahon, sabihin natin, nabit natin yung inflation. So, gagayad po namin kayo kung paano. With financial literacy, we can face all those challenges. There's a hope. May pag-asa po. Huwag po tayong mawala ng pag-asa. Sabi nga po ni Robert Kiyosaki, if you want to be rich, you need to be financially literate. So yan, ang pag-aaralan po natin ngayon, ang 4K financial concept. Ito po yung basic financial concept, di ba po? Yung X-curve, solid financial foundation, pay God and yourself first, at power compounding interest. So X-curve po, ito po explains why financial planning is important. So dito po, nung napakinggan ko po talaga to, ang laki po ng impact sa akin. So yan. So ano po yung X-curve na yan? So may 2 line. So yung responsibility line, yan po yung blue line. Yung money line, yan po yung red line. So ideally po, habang tayo ay bata pa, dapat tayo ay nag-iipon na rin. Okay po? Dahil nga po meron tayong big responsibility. Okay? So habang tayo bata pa ay may big responsibility tayo. Pero wag natin kalimutan, pag nagkatrabaho na po tayo, dapat turuan natin yung ating mga anak or dapat tayo po mismo ay nag-iipon na. Bakit? Meron kasi po tayo basic needs. So pagtanda po natin, dapat meron pa rin po tayong paggastos. So ngayon po, yung responsibility po natin, tsaka yung basic needs po natin, permanente po ba yan? Yes, mag-a-agree kayo, no? Dahil talagang permanente yan hanggat tayo ay buhay. Ngayon po, ang savings po ang income po natin, permanente po ba? Yes, hindi po permanente, di ba? Kasi nga, anytime pwede tayong mawalan ng trabaho, anytime po, di ba? Pwede tayong di ba? Matanggal sa trabaho, di ba? So, yung active income natin ay hindi permanente. So, habang tayo tumatanda, dapat po lumalaki na po yung ating savings at bumababa na po yung responsibility. Ano ba yung sinasabi mo, sir, na responsibility? Yung pong halimbawa na kung may pinag-aaral po tayo, dapat po bago tayo mag-retire, tapos na po yung mga bata. Okay? Then, halimbawa po may binabayaran tayong bahay, dapat bago po tayo mag-retire, tapos na rin po yung bahay nating binabayaran. Okay? So, katulad ng nabanggit ko, responsibility po natin, yung basic needs, nandyan lagi habang tayo ay buhay. Tanong ko po sa inyo, paano po pagtanda natin? Meron po ba tayong savings? Wala. Paano po kung hindi nga natin siya napaghandaan? Problema po ba yan? Yes, problema yan. Kasi nga po, during that time, tayo po ay prone na po sa sakit. So, balikan po natin yung mga kakilala po natin na senior citizen. Tanungin nyo po sa kanila kung sino po sa kanila yung wala pang maintenance. Okay, so ibig sabihin, that time po dapat meron tayong passive income. So ano po yung passive income? Iyan po yung gagasusin po natin. Diyan po tayo kukuha ng budget panggastos po natin sa basic need at ating maintenance. Okay. So, malinaw po ba? Hindi ko po mababasa yung message nyo po, pero meron po akong co-host na pwede pong sumagot sa aking mga messages. Okay, so yan po life po. 'Di ba? Sabi sa buhay niya, may may if, 'di ba? Paano raw po if we die too soon? 'Di ba? Sino pong gusto mag-volunteer diyan? Ako hindi Okay, so wala naman po sigurong gusto mag-volunteer diyan, Kasi gusto natin lahat ay live too long. Kasi syempre gusto natin makita yung yung ating mga apo. Okay po. Pero dapat po nating paghandaan 'yan. Kasi nga po, sabi nga, if you love your family, get yourself protected. Kasi nga po ang pagmamahal, dapat po hindi lang nagtatapos yan sa sinasabi natin na mahal kita, 'di ba? Mahal na mahal kita. Dapat po talaga kung mahal po natin yung ating pamilya, meron silang income replacement pag mawala po sino? Si Juan, yung tayong mga breadwinner. In case kung sino man po, Then ang tanong naman po, ipilit tulong naman po, problema po ba 'yan? Yes, problema po yan. Problema po yan. Bakit? Kasi nga po, di ba? Pag tayo po ay nabuhay ng matagal at tayo po ay walang pera, so sino naman po ang gagasto saan? Sa ating basic needs tsaka maintenance, di ba? So sabi ng iba,
nakakausap ko. Kaya ko nga pinag-aral sa magandang school yung aking anak para siya na bahala sa akin. Okay, tama po yun, di ba? Pero ang tanong doon, how sure po tayo na maganda ang buhay ng inyong anak pagdating po ng panahon? Hindi na po tayo lalayo, di ba? Sa atin lang po mga sitwasyon. So marami po sa atin, nakagraduate po talaga ng magandang school, di ba? Pero marami rin po, wala namang trabaho, hindi, or may nahirapan kumuha po ng trabaho. So during that time, hindi natin masasabi na sila po magkakaroon po ng sariling X-curve. Okay, so wag po nating ipasan sa ating mga anak yung responsibility po pag tayo po ay tumanda po or mabuhay po ng matagal. Dapat po talaga ngayon pa lang pinaghahandaan na po natin yan. So hindi po talaga tayo matitis ng ating mga anak. Pero ang tanong, paano po yung manugang, di ba? So gusto niyo po ba pagtatalunan po tayo ng ating mga anak, nasasabihan or kaya ng manugang na nandyan na naman ang tatay mo, nandyan na naman ang nanay mo, manghihingi na naman sila. Di ba? Ang sakit po nun kung halimbawa na maririnig natin. Pero kung ayaw nyo pong ma-experience yun, ayun pa lang matuto na po tayong mag-ipon. Okay? So malinaw po ito ha. Kasi ako po personal ko pong na-experience ito. Maaga po kaming naulila. Okay? So edad ko po ay 12 years old. Yung bunso po naming kapatid ay 9. Then yung ate ko po ay 16 years old. Isipin nyo po, nawalan po kami ng nanay after 2 years. Tama po, ng nanay. Then after 2 years, tatay naman po. Napakahirap po. Kung ganun po, paano na po kung wala pong tumulong. So kami po yung nakapag-aral naman at meron po talagang tumulong. So sa madalit salita, paano po kung halimbawa na maulit po yon, hindi sa atin, handa po ba or may tutulong po ba? Di ba? Wala pong makapagsabi, no? Kaya dito pa lang po sa X-curve na to, napakalaking impact na po sa akin. Sabi ko, ayaw kong maulit ito sa aking mga anak. So yan, picturean nyo po yan. For personal use only lang po Okay, so solid financial foundation. Dito ko naman po, papakita ko sa inyo, illustrates the order of priority. Okay, kung paano po natin ilalaan yung budget ng maayos. Okay, so yung solid financial foundation, para po tayo nagbubuo ng bahay. Lalagay ko na po lahat, ano? So bakit? Kasi nga po, unang-una sa lahat, bago po tayo mag-invest, dapat meron po tayong long-term at short-term healthcare. Bago po tayo mag-invest, dapat meron tayong income protection. Bago tayo mag-invest, dapat magbawas ng utang or totally po, wag na pong mangutang. Bago po mag-invest, mag-create po ng emergency fund. Hindi ko po yan alam dati, no? Nung hindi pa po ako member ng IMG. Then, mag-invest po tayo pag meron na po tayong mga ito. So, sa ngayon po, yan. Ano pong sitwasyon natin, di ba? Kasi marami for sure sa mga naka-attend ngayon, ang laki ng investment. Tama? Okay po yan. Advantage yun na po yan. Pero ang tanong, meron po ba kayong healthcare? Kasi nga po, anytime or may magkasakit sa pamilya, kahit isa lang na major po ang sakit, for sure po yung investment nyo po, mapapabenta nyo po yan. Dahil, paano? Dahil sa hospital po, hindi naman po tumatanggap ng ng lupa, di ba po, ng condominium, ano pong tinatanggap? Cash, at saka health card, di ba po? Okay. Malaki po ang investment, malaki rin ang utang. Di ba po? So, hindi po talaga maayos, Then, malaki ang investment, walang emergency fund. Okay? So, dapat po talaga ayusin po natin yan. Gawin po natin dapat po dito tayo sa kanan natin, di ba? Okay, ano po yung nasa kanan? Dapat po ayusin natin. So, dapat po lahat ng investment po natin, dapat simulan natin magkaroon tayo ng healthcare, income protection, magbawas ng utang at emergency fund. So hihimay-himayin ko po yan para mas lalo nyong maintindihan. Ganyan din po yung sitwasyon namin dati. Okay? So natuto na po kami at naiayos na po namin yan. So ano pong sitwasyon natin ngayon? Nandito po kami para tulungan kayo. Okay. So yan. So marami po sa atin. Kaya po tayo nagtatrabaho at gumigising sa umaga. Para saan? Para sa ating pamilya, di ba? Kanino ka nga ba bumabangon? Siyempre, ibibigay natin ng luxury hanggat maaari, di ba? Siyempre, mahal natin yung ating pamilya eh. Pero, sa mga sitwasyon na wala tayong protection, wala tayong healthcare, for sure, isang may magkasakit lang, di ba? Katulad ng nabanggit ko, dito po sa chart na pinakita ko, bagsak po ulit tayo sa poverty. Okay? Pero kung meron po tayong insurance at healthcare, for sure po, kahit bumagsak po tayo muli, ano pong mangyayari? Nasa comfort zone pa rin po yung ating mga mahal sa buhay. So, dapat po talaga, protected po tayo. Hindi lang po pagbuhay, pati po in case po rin may mangyari po sa kay Juan, dun po sa breadwinner.
So yan po, no? So kanina may dalawang if, di ba? Nabanggit ko kanina. Pero meron pa palang pangatlong if. Ano po ba yun? Di ba? Ito na siya. So, paano? What if you die too soon? Dapat may life insurance. Kung mabuhay tayo ng matagal, dapat meron pong ano? Anong solusyon? Investment at long-term care. Pero meron pa pala, pangatlo, ano po? Emergency fund. Ito nga po, dati hindi ko alam. Basta ako, meron akong pera sa bangko. Sama-sama na lahat. Mapa-college pa ng mga bata, sabihin natin. Basta lahat po ng ipon namin nasa bangko lang. So ngayon po natutunan ko at sinishare ko po sa inyo ngayon kung paano po mag-create ng emergency fund. So yan, bago ang lahat, ito po ang mga emergency sa ating buhay. Yan, loss of job. Hindi po ako nakaligtas dyan. So yung mga tinamaan po ng bagyong Rolly at saka Ulysses, paano na kung wala silang emergency fund? Sigurado, di ba, sa utang sila mauuwi. Nagkaroon po ng major home repair, car repair kasi nabaha. Then, in case na mahu-hospital ka ngayon, talagang ang gastos po. Then, may mga appliances na nasira at then, hindi rin mga pakinabangan. At kung wala kang emergency fund, for sure, hindi tayo makakatulong sa ating, mga kamag-anak kasi tayo rin po mismo, kapos or kaya wala rin po tayong maibibigay. So, paano ba yung sir na emergency pa na sinasabi mo? Yan po, kailangan mag-save po tayo ng 3 to 6 months po ng total expenses po natin. So, for example, kung kayo po ay gumagastos ng 20,000 per month, so multiply po natin yan sa 3 or to 6 po. Okay? Habang wala pa pong emergency sa ating dumarating para makaiwas po tayo saan? Sa pag-utang. Okay po, yan pong mga bagay na yan, may solusyon po dyan. So kung tayo po ay mag-iipon na ngayon habang wala pa tayong emergency na i-encounter, hindi po natin mararanasan ang alin po na mangutang. Bakit? Kasi nga meron tayong emergency fund. Okay? So mag-mute lang po tayo dun po sa mga bagong pasok para at least po tuloy-tuloy po yung aking presentation. So yan. Dito po sa IMG, di lang po namin tinuturo kung paano po maging mayaman. Paano po maging tunay na mayaman, maging generous, okay? Pay God and yourself first, okay? Paano po ba yan? Sabi nga po ni Warren Buffett, do not save what is left after spending. Spend what is left after saving. So, ipon muna bago tayo gumastos, okay? So, yan. So, ano ba yung sinasabi niyo, sir, na pay God and yourself first? So, ito po yun. Meron pong formula. So, sa 100% po ng ating income, dapat po matuto po tayong mag-tithe. So may mga po rito, pwede po tayong magbigay sa church or sa community or sa mga charity po na gusto nyong tulungan. Okay po 'yon. Then 20%, iyan naman po yung sweldo para sa sarili ninyo. Ano po yung sa sweldo natin para sa sarili natin? Iyan yung magiging budget natin pagtanda natin. Or in case man mawala po tayo, meron po tayong may iwan sa ating pamilya. Then 70% po, iyan po yung pagkakasya natin. So yan, marami pong akong nakakausap, sabi sa akin, grabe ka sir, ang gastos ko nga sa buwan-buwan, 110%, tapos ngayon sasabihin mo sa akin, 70% pagkakasyahin ko, hindi ko kaya yan. Ganyan din po ako dati, sa totoo lang po. Okay, katulad nga ng nabanggit ko, maganda po yung kita ko sa Qatar, sa abroad, may incentives po kami, pero nagtataka ako, bakit parang wala akong naiipon? Di ba po? Kasi may mga bagay pala ako na ginagastos, or nabibili na hindi ko naman po kailangan. So dapat po unahin muna natin yung ating mga needs bago yung ating wants. Okay? So ang tawag po dito sa formula na ito, abundance formula. So pwede nyo pong picturean yan para ilagay nyo po sa wall nyo na sasabihin nyo sa sarili nyo, ngayon mag-a-abundance formula na ako. Okay? So yan. So how do you practice paying yourself? First, paano po ba? Classify your needs and wants. Purpose ba o forma? Kasi marami po sa atin poporma po talaga para magmukhang mayaman, di ba po? Di ba? Para in daw. So marami sa atin ganyan, dito po natatrap, di ba? Bumibili ng mamahaling bag. Di ba? Marami sa atin bibili ng around 200,000, 300,000. Ang tanong, magkano naman kaya ang laman sa bag? Di ba? So marami sa atin mahilig bumili ng mga mga cellphone po na latest, di ba? After a year, bagsak na po yung value niyan. So may mga bagay po talaga tayo na hindi natin naintindihan. Mama mo po si Tita Nori. Thank you. Once lang po natin, hindi naman talaga natin needs. So yan So ito, maraming makaka-relate dito. So kung mahilig po kayong mag soft drinks, halimbawa,
nakakadalawang ano kayo, can. So ngayon po, 25 pesos example natin. Sa isang buwan po pala, 1,500 po yan, ano? Sa isang taon naka 18,000. So kung natuto lang po pala tayo mag-save sa 12% na investment vehicle, in 20 years meron na tayong 1.5 million, di ba? Wala pa tayong diabetes, di ba po? Then marami po sa atin mga mahilig magkape po saan? Sa Starbucks syempre. Syempre social, di ba? I'm not sure kung magkano na po yung kape sa Starbucks kasi hindi naman po talaga ako umiinom or nagpupunta doon. Pero isipin po lang natin, gawin po natin 20 pesos na lang po. Nakakatatlong cup ka sa isang araw, di ba? So 1.8 billion po pala yun kung naipon natin. Yung mga mahilig uminom, manigarilyo, isipin niyo po yan. May milyon na sana kayo, wala pa kayong lung cancer, di ba? Or kaya sakit po sa yung sa lalamunan, di ba? So, syempre sa mga babae naman, yung mga mahilig po magpaunat, kung kulot ang buhok, di ba? Yung iba naman po, di ba? Unat naman, nagpapakulot, di ba? So, isipin po natin yon. So, wala naman pong masama or sabihin natin dyan sa pagpapaganda, pero di ba yung iba nga po minsan, nadadalas naman. So, gawin po natin kung ano lang po, pwede naman po, occasionally lang po, di ba? So, isipin po natin yan, malaki po palang epekto yung mga iniisip natin na barya, pero ang layo po pala ng mararating nun, di ba? Milyon po pala yon. Kung naturuan nga lang po tayo dati pa ng ating mga magulang or sa school, lahat po sana tayo ay ngayon ay mga milyonaryo. Pero hindi pa po huli ang lahat. Tuturo ko po sa inyo kung paano. Okay, so understanding where your money goes, yan, know your big leaks. So sabi nga po ni Robert Kiyosaki, assets are anything you buy or have that puts money on your pocket. Okay, so ano po ba yan? Yan. Marami sa atin napapaisip sa akala nila lahat ng mga binibili ng itong mga nasa illustration ko is asset, di ba? So ulitin ko pag naglalagay po sa ating bulsa, ang tawag daw po nila ay asset. Pag naglalabas, liability. So alahas. So sa mga OFW po dyan na naka-attend ngayon, so shout out po, no? So ang alahas po, pag suot lang po natin yan, ang tawag po dyan, ay jewelry. Pero sabi nga raw ng iba ay asset daw po yan. Bakit naging asset? Kasi raw pwedeng ibenta. Ang tanong ko po, after po ay mabenta, isanla. After po bang nasanla, matutubos or natutubos pa ba? Agree ako dyan kasi nangyari yan sa akin. Hindi, di ba? So narimata, di ba po? Pero kung maibebenta nyo po yan ng mas malaki dun po sa ating pagkakabili, asset po yun. Okay, malinaw po yan Then, sasakyan. Yung sasakyan po ngayon, kung nagagamit nyo po sa Grab, Lalamove, asset po yan. Tama? Pero kung ito po ay nagagamit nyo po saan? Pang-forma lang. Naku po, liabilities po yan. Bakit? Kasi nga po, tayo po ay nagre-renew every year. Then, meron pong comprehensive insurance. Kasi nga, di ba, mahal natin yung ating sasakyan. Di ba? Pero ang tanong, yung driver po ba may insurance? Naku, wala, nakakalungkot, Ganyan din po ako dati. Pero di ba dapat, kung mahal natin yung pamilya natin, dapat tayo mismo, mas malaki yung insurance natin. Kasi di ba yung sasakyan pwedeng palitan Yung buhay ng tao, hindi na. Okay, realization po, Dahil po bang natututunan? Message lang po kayo dyan sa ating chat box. Condominium, marami akong mga kapwa ko OFW kumuha ng condominium. Then suddenly po, nawalan din po ng trabaho. So yung dinown po nila doon sa condominium, ano pong nangyari? So para lang po maibalik, kahit papano, binenta po nila yung parang amortization po nila na hinulog, parang balik po tayo, pero nalugi na po sila. Okay, so marami po tayong mga bagay na na sinisimulan natin na hindi po natin naiintindihan. So sa tulong po ng IMG, naayos ko po lahat yon. Naintindihan ko po kung ano po yung tinatawag na asset at liabilities. Okay, tanong ko po ngayon, mga partner po ba natin, asset po ba o liabilities? Naglalabas po ba ng pera o naglalagay? So yan So ibulong niyo na lang po sa sarili ninyo, baka mag-away pa po kayo So kung naglalabas po lagi ng pera, gawin po natin paatinin po natin dito sa IMG para po maging asset. Okay? Then compounding interest. Dito naman po ituturo ko sa inyo kung paano po ba dumodoble yung pera natin kasi marami po sa atin syempre ang Pilipino raw po laging gusto yung doble kita, di ba? So hindi nila naintindihan talaga kung ilang taon ba dumodoble ang pera natin. Ayun po yung tinatawag na rule of 72. Okay? So yan. So sinong kaya mag-save dito ng 33 pesos
araw-araw sa isang buwan po is 1,000 pesos po yan, di ba? Katulad ng nabanggit ko sa inyo, kung naituro lang po pala ito sa atin nung tayo ay bata pa, may 3.5 million na sana tayo, di ba? Kaso nga lang, hindi nga po naituro, kaya ganun ang nangyari. Pero kung yan po ay ating sisimulan, hindi po talaga basehan dito yung laki ng sweldo mo. Ang pinag-uusapan po dito, gaano kalaki ang kaya mong isave. Diba? Kasi mas daig pa po ng maliit ang sweldo kung araw-araw po siyang nagdadagdag or nag-iipon. Okay, so sino po nakakilala kay Albert Einstein? So siya po ang nag-formulate nitong Rule of 72. So dito po sa Rule of 72, malalaman po natin kung kailan po dodoble yung pera natin. So sabi po ni Albert Einstein, i-divide daw po natin yung interest rate sa 72, malalaman natin kung kailan dodoble yung pera natin. So taon po taon ang pinag-uusapan natin. Okay, so yan. May tatlo pong magkakaibigan. So pare-parehas po sila ng edad, 9 years old, then parehas-parehas din po sila naglagay ng 100,000 sa iba't ibang investment vehicle. Okay, so ulitin ko po, no? Interest rate, divide po natin sa 72, malalaman natin kung kailan dodoble pera natin. Okay, so 100,000, yan. Pag edad niya po ng 47 after 18 years, kasi 4% po yung binigay na investment vehicle sa kanya, then dumoble naman po talaga. Pag edad po ng 65, naging 400,000 po, di ba? Kasya na po ba yan na retirement fund? I don't think so, no? Kapos po yan or kulang. Then yung si B naman po, may natuklasan din na investment vehicle. Normally po itong 4%, iyan po yung binibigay sa mga time deposit dati. Di ko lang sure alam ngayon kung di ko lang sure kung magkano na ngayon, ano? Then ngayon po, ito naman pong 8%, yan po yung mga binibigay po saan po? Sa mga balance fund, bond fund po. Yan po yung fixed rate po na interest. So, sample po dyan, kung di po nagkakamali ay yung MP2 po ng Pag-ibig. So, 8%, then every 9 years, dumodoble po yung pera natin. Siya, dumoble naman po. Naging, every 9 years, naging 1,600,000. Okay, so, merong si C, umattend po ng seminar, natuklasan niya, natuto, nag-invest po saan? Sa 12% sa equity fund. Yan, di ba? Okay, so magkano po yung kinita ng pera niya? 6,400,000. So talagang malaking factor po talaga yung natututo, no? Kasi yung si A tsaka si B po, hindi po nila nalaman yung investment vehicle na nagbibigay po ng 12%. Ngayon po, balik po tayo dun sa bangko na katulad po ng aking natutunan dati na ginagawa ko. So sino pong nakakaalam sa inyo ngayon kung magkano po yung binibigay ng bangko na interest? So yan, pwede po nating i-search mamaya, no? Pero alam niyo po ba na wala pa pong 1%? At ang nakakalungkot, magkano po? Ay ilan? 0.25% lang po. Isipin niyo po yan kung gaano po kababa. So di ko po yan alam dati, ngayon ko lang nalaman ko lang po nung ako po ay umattend ng seminar dito po sa IMG. So ngayon po, wala pong sinasabing against sa bank, ano po? Kasi sa bangko nga po, di ba? Sabi nga, kaya ako naglalagay dyan dahil safe. Dahil may gwardiya, di ba? Okay, ngayon po, gawin na po nating mabait kung halimbawa na 1% binigay po sa atin. Di ba? So, ilang years po dodoble yung pera natin? Di ba? 1% divide po sa 72, every 72 years. So congratulations kung ang edad mo ngayon ay 30 years old. Okay? So after po ng 102 years old, dumoble na yung pera mo. Di ba? Then, balikan natin itong slide ko. So, si Bangko po, halimbawa, binigyan kayo ng 4%. So, si Bangko, binigyan ka ng 400,000. Then, yung pera po ni Bangko, alam niyo po ba na, kala niyo ba ilalagay niya yan sa vault pag nag-deposit po tayo? Hindi po. Saan niya ilalagay? Dito po sa 12% na investment vehicle. Si Bangko, kumita po ng 6 million. Tayo po, ilan lang po yung kinita ng pera natin? 400,000. May ginawa po bang mali si Bangko? Wala. So, di ba? So, dito po, gusto kong ipakita sa inyo, financial ignorance is expensive. Di ba po? So, nung natuto na po ako, talagang pinulot ko po yung pera namin sa bangko ng mga bata. Pero, di ko naman po sinasabi sa inyo na wag po kayong magbangko kasi may pera po kami sa bangko. Yun po yung aming emergency fund. Bakit nasa bangko? Kasi nga, in case of emergency, madali po naming mawi-withdraw. Okay, so dito lang po, gusto ko lang pong bigyan kayo ng realization na kung ang goal po natin is long term, wag po natin ilagay sa bangko. Di ba po? So ano ba yung tinatawag na long term? So dapat po ay
5 years onward. Okay? So, may natututunan po ba? So, chat lang po kayo sa ating message. Okay? Then, yung Q&A po natin, pwede po akong sumagot ng ilang question po mamaya. Okay, so yan po, no? So, invest consistently and long term. Bakit? So, sino po kayo mag-save ng 600 pesos per month? Magkano po yan? 20 pesos lang po, di ba? Okay, so sabi sa akin ng mga nakakausap ko, in 30 years, sir, ang tagal niyan. Lakihan mo yung ipon mo. Di ba? Kung kayo mag-save ng 6,000 per month, in 10 years, meron ka ng milyon, no? Kung naintindihan mo lang kung saan mo siya ilalagay, di ba? Kaya pagka natutunan mo ito, talagang kailangan natin sinishare. Kaya ganyan po yung ginagawa namin dito sa IMG. So katulad nga po ng nabanggit ko, dito po sa pag-iipon, hindi po basihan dito yung laki po ng kinikita, sa laki ng ipon. Kasi nga po, marami po sa atin, may edad na. So tatanungin niya, naku, paano na ako makakaipon yan? May edad na ako. So gagawin po nila, dapat lakihan na po nila yung ipon nila. Okay, so dapat mag-save sila halimbawa ng 30,000 per month para in case po, meron po silang 6 million pag edad po nila after 10 years. Okay, so dapat po tuloy-tuloy money cost averaging. So yan, so ito po papakita ko po sa inyo, may dalawang magkaibigan muli, si Mr. Save Early at si Mr. Save Later. Si Mr. Save Early, nag-save po siya ng 20,000 sa loob po ng 6 na taon. Dahil nakatanggap na po ng Christmas bonus, di ba? Si Mr. Save Later naman, sabi niya, nako, di muna ako magsisave. Enjoy ko muna, bibili muna ako ng bagong sapatos, di ba? Bagong cellphone. After 6 years po siya nag-save. Tingnan niyo po yung epekto nun, After po niyan, hindi na po sila nagdagdag, Then, after po ng edad nila, 22 years old, pag edad po nila ng 62 years old, okay, after po nun, si Mr. Save Early, nagkaroon po ng 9,597,000. Si Mr. Save Later naman, may million pa rin po siya, pero ang laki po ng naging diferensya, di ba? So, yan po, no? So, sa pag-iipon po, gusto pong maintindihan ninyo, time is our ally. So, ano pong gusto nyo? Save now and enjoy later, or enjoy now or suffer later. So, nasa desisyon nyo po yan sa mga oras na ito. Okay, so thumbs up nga po tayo kung okay pa po yung audio ko. Pwede pong mag-confirm. Malinaw pa po ba yung audio ko? Yes po, it's working. Thank you. Thank you, ma'am. Then, so lahat po pala ng ginagawa natin dahil po saan? Sa mindset lang po pala. Kaya po tayo ay in mga decision po natin, hindi po tayo nagiging successful. Kasi nga po, madalas po sa atin, karamihan po sa atin ay poor mindset po. Ano po yung poor mindset? Spend money and save what is left. Diba? So marami pong ganyan ng diskarte. Ang tanong, may natitira po ba talaga pag tayo po ay gumagastos? Hindi po tayo sasabihin natin. Tsaka pagka may natira nilang, tsaka ako isi-save. Pero ang totoo po, wala naman talagang natitira. Considered healthcare and insurance as expense. Kasi marami rin po nakakausap ganito. Sabi nila, naku, hindi ko kailangan yung insurance na yan. Kasi katulad niyan, magbabayad ako. Then after kong magbayad, ang mahal-mahal, hindi ko naman magagamit. Sabi ko, ma'am, kaya po kayo kumukuha ng insurance, hindi po yan para sa inyo. Sir, para yan saan? Sa maiiwan ninyo. Kasi kung gusto nyo maggamitin or maklaim, kailangan pong mamatay muna po kayo, di ba? So hindi po nila naiintindihan. Kaya nakakalungkot po talaga. Then marami po sa atin, work hard for the money. So talagang gagawing araw ang gabi para lang po kumita, di ba? Pero sa pamamagitan nga lang po ng paglalaan ng oras sa pag-attend po ng mga seminar na katulad ng ganito, pwede po tayong magkaroon ng additional cash flow. Gagayad ko po kayo, gagayad po namin kayo kung paano. Then dapat po tayo ay rich mindset. So save money and spend what is left. Okay? Consider healthcare and insurance as a investment. Then let's money work for us. Di ba? So pag natuto na po tayo na kung paano pong palaguin yung pera natin, pagtanda po natin, hindi na po talaga natin poproblemahin yung panggastos. Kasi kukurot na lang po tayo dun sa ating mga investment, hindi halos nababawasan yung ating nilagay. Okay? So yan. So yan lang po ang difference po talaga ng wealthy people at nung mismong poor mindset people po. So ano pong sitwasyon natin ngayon? PM o RM? Yan, pag nilay-nilayan po natin. So summary po. Yan, X-curve, solid financial foundation, abundance formula, and rule of 72, yung compounding interest. Yan, so bakit po tayo
mag-save? Bakit tayo mag-i-invest? Ano po bang purpose natin? So yan, may mga goal po tayo. So bawat goal po natin, meron pong basket. Yun po yung aking term po dyan basket. Ibig sabihin, sa healthcare ko, may basket akong lalagyan ko ng ipon para sa healthcare. Sa retirement, lalagyan ko rin po yung aking basket. Then, yung mismong educational fund para po sa mga bata. Then, tsaka na po yung ito pong dream house natin, dream car po natin, at dream vacation. Pwede naman po makapaghintayan. Pero lahat po yan, ito po i-priority natin yung tatlong nasa taas. Okay. Understanding po how long-term care works. Yan. So, kailangan ba talaga natin ng long-term health care? Kasi di ba nga po dun sa Solid Financial Foundation, sinabi ko na, kailangan matatag po yung pundasyon. Kailangan unahin natin yung ating health care. So, yan. So kasi sabi nga po, hindi raw natin kailangan kumuha ng long-term healthcare kung hindi po tayo magkakasakit. Sino po rito yung mga hindi magkakasakit? Yung talagang sabi natin parang immortal po, no? Okay, so lahat po tayo kahit po gaano sustansya yung ating kinakain, kahit po tayo regular nag-exercise, kahit po tayo nagba-vitamins, pagtanda po natin, ano pong mangyari? Magkakasakit at magkakasakit po tayo. Magkakaroon po tayo ng mga maintenance po talaga. So yan, di ba? Hindi mo na raw kailangan kumuha ng long-term healthcare. Okay? Kung ang gobyerno po ay aalagaan po tayo or kaya bibigyan tayo ng budget. So sapat na po ba yung PhilHealth pag tayo po ay nagkasakit? For sure, hindi. No? Kasi discount lang po yun. Then, kung tayo raw po ay aalagaan ng ating mga anak. Okay? So yan, di ba? Sigurado po tayong aalagaan ng ating mga anak. Yes, di ba? Hindi tayo matitiis niyan. Pero ang tanong, yung manugang po natin. And how sure po tayo na maganda rin po yung sitwasyon po nila pagdating po ng araw. Di ba? Kaya kailangan talaga natin maganda. So, yung company po natin, provided po tayo ng HMO. Yes, congratulations. Kasi ganun din po ako sa company ko po sa Qatar. Nung ako po yung nagtatrabaho doon, ang ganda po ng aming healthcare coverage. Ngayon po, nandito na po ako sa Pilipinas, wala na rin po yun. So kung meron po kayong HMO ngayon, i-maximize nyo po yan. Konting ubo lang, magpa-check up kayo kasi po ay covered po kayo. Libre po yun. Then, pero dapat magandaan natin sa ating pagtanda or kaya wala na tayong trabaho. So if you love yourself and your family, have yourself a healthcare. Kasi nga po, marami pong mga tunay na buhay na kwento na talagang dati pong mga mayayaman, isa lang po ang nagkasakit or sila po mismo ay nagkasakit. Talagang lahat ng mga ininvest po nila, napabenta. Lahat po ng napabenta, ano pong nangyari? Naubos. Nung naubos po, ano pong nangyari? Namatay din po yung pasyente. Di ba po nakakalungkot? Paano na po yung mismong mga taong karaniwan po na katulad natin? So yan, ano pong gusto ninyo? Pagtandaan nyo po, sa inyo po gustong ma-hospital dito sa A or sa B. Sa A, sigurado, dyan po ay kayo po ay gagaling. Bakit? Masarap ang pagkain. Mabait po ang mga nurse. Okay? At siguradong may dadalaw po dyan sa inyo. Bakit? Kasi makikiconnect ng wifi. Di ba? Okay. Pero kung wala po tayong healthcare ngayon at pagtanda natin, wala tayong choice. Saan po tayo? Dito po tayo sa public. Di ba? Dyan naman po daw masaya kasi sama-sama. Pero ang tanong ko po, di ba? Ngayon po, mas gugustuhin mo pang wag nang pumunta ng ospital. Bakit? Kasi baka po tayo mahawa pa sa COVID, di ba po? Pero ang tanong ko po sa inyo, saan mo gusto pagdating ng panahon? Sa A or sa B? Okay, pag-isipan niyo po yan. Ano po? Yan. So yan, papakita ko po sa inyo yung HMO or short-term healthcare na meron po tayo habang tayo ay may trabaho. Okay po yan. Kung meron po, congrats po sa inyo. Yung iba po rito, alam ko, baka PhilHealth lang po yung kanilang Then, ano pa po? So yan, kailangan natin habang tayo ay bata pa, ngayon pa lang, kumuha na po tayo ng long-term healthcare. Kasi nga po, marami po sa atin, hindi ito binibigyan ng pansin kasi lagi nilang sinasabi, hindi ko pa kailangan yan, malakas pa ako, bata pa naman ako. Hindi mo naman talaga yan gagamitin habang ikaw ay bata pa. Gagamitin mo yan pagtanda mo na. Okay, so yan po yung ating short-term at saka long-term healthcare po. So dapat po, ganyan ang smile natin, pagtanda natin, hindi tayo stress, Stress, di ba? Okay, so ano pong sitwasyon ngayon? Okay, ang partner po ni IMG sa healthcare is si Kaiser International. So yan po, sa mga nag-invite po sa inyo, mamaya tanungin niyo po sila kung paano po kayo pwede mag-start dito po sa Kaiser. Pero papasadaan ko lang po siya ng mabilis.
Okay, para magkaroon lang po kayo ng idea. Okay po, si Kaiser is a duly accredited with the Insurance Commission. Registered po siya ng Securities Exchange Commission. Pwede nyo po yung i-check. Then, ano po yan? Authorized capital stock po niya is 160 million nung 2004 pa po. So for sure, nasa billion na po yan o mahigit pa. So ang Kaiser po, yung mga director po niyan, mga naging director po is dating secretary po ng Department of Health. Ngayon po, ang director po ng Kaiser is si Dr. Leia Yolo po. Okay? Then, si Kaiser po is a 720. Ano pong 720? 7 years nyo lang pong babayaran but 20 years po kayong coverage. Covered po pala. Okay, so actually po, dito po, since na may investment po ito, kahit umidad po kayo na 100 years old, since nga po yung pera nyo rito ay tumutubo, pwede nyo pa rin po siyang magamit. Yan. So yan, napaka-interesting po, no? So katulad ng nabanggit ko po kanina, pwede nyo pong tanungin yung inyong sponsor o yung nag-invite po sa inyo kung paano nyo po makapagsimula dito sa Kaiser. Ang kagandahan po kay Kaiser, di ba, nabanggit ko po sa inyo, 7 years po kayong magbabayad, meron po siyang physical examination sa loob ng 7 taon. Physical examination na yan. So yan po ay X-ray, okay. Complete blood count, routine urinalysis, pap smear sa babae, okay? ECG po sa babae at sa lalaki. Meron din pong dental benefit. Libre po ito sa loob po ng 7 taon. Every year po pwede kayong magpa-annual physical examination. Libreng bunot, libreng linis, okay po, no? Libreng simple adjustment po ng ating mga ngipin, libre po yan. Then meron din pong mga basic medical benefits po. Okay? So yung mga specialist po na doktor, meron pong mag-a-attend sa atin. Meron din pong mga budget para po sa mga room. Depende po sa plan ninyo na kukunin. Then, may tinatawag po na waiver of installment due to death and credit life. In case halimbawa po, 2 years na po kayo nakapagbayad ng Kaiser ninyo. Di ba? 7 taon nga po ito na plan. Okay, na policy. In case may mangyari po sa inyo, halimbawa, cause of death is natural, namatay po kayo, yung mismong policy nyo po, hindi nyo na po babayaran mismo ng beneficiary. Okay, waive na po siya. Matatransfer po yung plan sa beneficiary. Magagamit po yung health benefits from first year to 20th year. Then, after po ng 20th year, may makukuha po siyang maturity value. Ano po yung maturity value? Good as cash po yun. Ulitin ko po, good as cash po yun. Then, waiver of installment due to total permanent and disability. So, in case naman po, halimbawa, naging cause ng death is accident, times 2 po yung makukuha na insurance po, na life insurance. Okay, so for example po, sa K100 plan, ang insurance niya po is 450,000. So, times 2 po yung makukuha niya na life insurance po. Ang sino po makakuha? Yung beneficiary po, in case na mamatay po yung mismong plan holder due to accident. Okay, then matatransfer ulit sa kanya yung plan, waive na po, hindi na po babayaran yung 7 taon. Then after po ng 20th year, may makukuha pong cash value po. So ang kagandahan po kay Kaiser, the more na hindi nyo po magagamit, may bonus pong binibigay. So tanong nyo po sa nag-invite sa inyo na ano yung bonus na binibigay ng Kaiser. Okay, so yan po mo. Yan. So paano naman sir pag naging cause ng accident is halimbawa buhay pero may naputol. Ano po yung naputol? 2 kamay, 2 paa. Okay, so pag ganyan po ang nangyari, okay, may makukuha pa rin po si plan holder. Buhay po ito Ano po makukuha niya? Accident insurance, okay? Waive na po yung plan. Then after 20th year po, makukuha yung maturity value. Then magagamit po from first year to 20th year yung health fund po. Yung tinatawag na health benefits po. Okay? So, yan. So, family assistance. Paano ba itong family assistance ng Kaiser? So, good example ko nito, kung halimbawa po sa pamilya, isa lang po yung may Kaiser, then mismong immediate family, halimbawa po yung anak niya ay gagamitin, sabihin natin, i-hospital. So, pag active po yung plan, paano pong active? Nakapagbayad po sa loob ng 1 taon or 12 months. So, in case pong gagamitin po yung Kaiser, pwede pong magamit yung family assistance. Ano po yung family assistance? Hindi po ito benefits, part ng benefit, assistance lang po ito. Ibig sabihin, pwedeng ma-approve, pwede rin pong hindi. Pero,
madalas naman po na-approve po siya. Depende po sa case or depende po dun sa sakit. Then, okay? So yan. So ano po yung family assistance? In case nga po magkasakit, halimbawa po yung inyong anak o yung mismong asawa, so mangyari, pwede pong magamit ito, then gagamutin, itatanggapin po sa hospital yung inyong anak or asawa. Then after po ng billing, makipag-usap po kayo kay Kaiser. Then babayaran nyo pa rin po si Kaiser po. Okay? Or yung hospital po para at least magamot po yung pasyente. So sa madalit salita, hindi nyo po ma-encounter na yung mismong pasyente ay namimilipit na po sa labas ng hospital dahil hindi nga po tinatanggap dahil wala pong walang health card at walang pera. So sa tulong po ng family assistance ng Kaiser, pwede po kayong i-accommodate. Okay? So yan. So katulad ng nabanggit ko po sa inyo, unahin po natin yung long-term healthcare. So dito po, dapat po talaga meron tayong meron tayong Kaiser. So yan, di ba? So tanong nyo po dun sa nag-invite po sa inyo, paano po kayo makapag-start. So si Kaiser po is online policy na po siya. Magkakaroon po kayo ng username and password. Then, yan. So buong Pilipinas po, lahat po ng malalaking hospital po, mostly po accredited po ng Kaiser po. Okay, pwede niyo po siyang i-search sa online policy po, din po sa website ng Kaiser. Halimbawa, Laguna. So lahat po ng malalaking hospital sa Laguna, kahit hindi po, pwede pong makikita niyo po rin na accredited po siya. At kung hindi naman pa po accredited, pwede niyo po siyang i-request na pa-accredited. Ganun po kaganda pag mayroon po kayong Kaiser. So yan So ito po yung eligibility po natin. Kung halimbawa po kayo po ay kukuha ng Kaiser, check nyo po yung edad nyo po kung saan po kayo pasok na budget. Di ba? So syempre habang tayo tumatanda, tayo lumalaki rin po yung ating tinatawag na premium. So yan. So katulad po yan, kung bata pa po kayo, nasa age bracket ng 10 to 40, wag nyo na pong hintayin ng mag 41 pa po kayo. Okay? Dapat po ngayon pa lang magsimula na. Kasi kagandahan nga po kay Kaiser is first level of investment po siya. Sa tinuturo po namin, nasagot na po ang 3-in-1 po kasi ito. May health, may life, at may investment. Okay? Napakaganda po talaga nito. Kaya sa susunod po, attend po kayo ng training po about sa Kaiser para po mas lalo nyo pong maintindihan. So sabi nga po ni Rex Mendoza, you don't have the right to invest unless you are properly protected. So protektahan mo muna yung sarili mo, di ba? Bago ka mag-invest. So yan. So ano pong order ng ating protection? Dapat health, disability, life, then asset, at final expense. So marami po sa atin, ang baliktad ito pa yung inuuna yung final expense. Sabi na, hindi na ako kuha ng Kaiser. Bakit? Meron na akong St. Peter. Di ba po? Tatanggapin po ba kaya sa hospital ang St. Peter? Di ba? Kasi kung inuubo ka lang at pumunta ka sa hospital at may St. Peter, sigurado baka ibalot ka na. Kasi bakit? Kasi nga St. Peter lang meron tayo. Di ba po? So, ngayon po, naintindihan nyo na, dapat unahin talaga natin ang health. Kasi bago naman po lahat, namamatay, saan po muna dumidiretso? Sa hospital, di ba? Bago kay St. Peter po, kay St. Luke's muna, di ba po? So yan, summary po. If you die too soon, dapat merong life insurance. Paano naman, if you live too long po, dapat yan po ang solusyon, investment and long-term care. So, understanding how insurance work. Okay? So yan. So dapat daw po pagkuha ng insurance po, dapat meron pong income replacement. Hindi nagne-negative, walang tax, at yung pera po natin tumutubo. So life insurance po ito ganyan daw po dapat ang i-check ninyo. Yung 4 cornerstones. So partner naman po ni IMG sa life insurance is si Manila Bankers Life. May separate po tayong training para dyan. Tanong nyo po yung sponsor ninyo, paano po kayo makaka-attend. Ang kagandahan po rito sa MB Life, pahapyawan ko lang po, meron po siyang napakamura at meron siyang PDF. Ano po yung PDF? Premium Deposit Fund. Ibig sabihin, yung sobra po na binayad ninyo sa premium, pwede nyo pong ilagay sa PDF. Yung PDF po, pwede po siyang tumubo, hindi po nagne-negative, at guaranteed po siya. Hindi katulad pag nasa bangko, ano po mangyayari? Pag winidraw nyo, meron pang withholding tax, di ba po? So dito po sa MB Life, pag interested po kayo, may separate po tayong training para dyan. So sabi nga po, whether you get an insurance or not, someone will pay during sickness, accident, and death.
So pag-isipan po natin, sino po yung gusto nyong mag-suffer in case po mangyari yung tatlo na yan? Yung insurance para covered kayo or yung pamilya nyo po? Okay, di ba? Kung mahal po talaga natin yung pamilya natin, dapat meron po silang meron po tayong protection. Dapat meron po tayong life insurance. Mismo pong breadwinner po. Yan, pag nilay-nilayan nyo po yan, para hindi po nila danasin yung hirap po talaga pagdating po ng panahon. Mangyari po yung tatlong yan. Okay? So, how much income protection po ang kailangan natin? May formula po dyan at paano po computein. Paano? Yan. So, dapat po, meron tayong income replacement na times 10 ng ating annual income. Paano po ba yan, sir? So, kung 20,000, kumikita po tayo buwan-buwan, i-multiply po natin sa 12, then, sa isang taon, meron tayong 240,000. I-multiply po natin sa 10. So, 2.4 million po. Kung meron po tayong 2.4 million sa mga oras na ito, in case mawalan po tayo ng trabaho or mawala po si breadwinner, kung naka-invest po yan sa 10% investment vehicle, pag tumutubo po yan, 240,000 din po yan every year, for example. Then, divide po natin sa 12 months, balik po sa 20,000. So, sino po ba rito may 2.4 million na? Di ba? So, kung meron na, pwede nyo na pong ilagay yan sa investment vehicle na nagbibigay po ng 10% pataas. So, usually yan po yung equity fund. So, yan po, may formula po. So, ngayon po na nalaman nyo na kung magkano pala yung pwede kong i-save para in case mawalan ako ng trabaho, meron akong income replacement. So, yan, understanding how mutual funds work. Yan, marami po sa atin gusto nang mag-invest, Yan, malapit na po tayo matapos. Yan. So, paano ba yung pag-invest na yan, sir? So, sa halagang 1,000 pesos lang po, pwede na po kayong maging shareholder po ng mga malalaking company na yan. So, sa 10 malalaking company, pwede po maging may invest ang inyong 1,000 pesos. So, yan, di ba? So, paano ba yung investment na yan, sir? Yung pag-invest na yan. So, may tinatawag po na dalawang klase ng pag-invest. Ano po yun? Yung direct, yung ikaw yung driver. Ibig sabihin, ikaw yung pipili ng share or stock na gusto mo. Okay? Then, ikaw rin yung magmo-monitor. Ikaw rin yung mag-a-analyze. Okay? Then, indirect. Dito naman po sa indirect, ikaw ay pasahero. Dahil merong fund manager na ma-manage ng pera mo, lagay ka lang ng lagay. So ngayon po, kung babiyahe po kayo, halimbawa papuntang Bicol, ano pong gusto nyo? Driver o pasahero? For sure, gusto nyo pasahero kasi di ba syempre nakakatulog tayo. Ibig sabihin, pag tayo ay nag-invest sa mutual fund, sa indirect, kahit po tayo ay tulog, may nagmamanage po ng pera natin. Okay, malinaw po yun ha. So kami po, we recommend pag bago pa lang po, mag-indirect po tayo. Kasi meron din naman po kaming training para po sa mga direct stock. Okay? So yan. So paano po ang benefits pag nag-mutual fund po tayo? Yan, kung isipin nyo, kung i-analyze nyo po rito sa chart ko, so kung may fund manager, tayo pa investor, lahat po tayo nag-invest po minimum 1,000 pesos initial investment. Then si fund manager, ilagay nyo po yan sa investment. Then, re-regulate po ng Securities Exchange Commission po yan. Kung magkano po yung tinubo ng ating pera, kung naglagay po tayo ng 100,000, 10,000, so ida-diversify din po, i-ano rin po yun. Sabihin natin na ibabalik po sa atin yan. Kung halimbawa, tumubo ng 10%, lahat po tayo makakatanggap po ng 10%. No matter po kung gaano kaliit po or 1,000 pesos lang yung nilagay natin. Di ba po? So kung mas malaki po yung nilagay natin, mas malaki rin po yung balik ng pera po natin. Balik na maibibigay po sa atin. So, sa mutual fund, it is a professionally managed. So, since nga po na tayo ay hindi professional at hindi expert, maganda na mag-start tayo sa mutual fund. So, si mutual fund po is very liquid. Ano po yung very liquid? Pwede po siyang i-withdraw anytime. Okay? Malagpasan nyo lang po yung alin po, yung tinatawag na withholding period. Normally, 6 months po siya. Diversified. So, kagandahan nga po rito, yung pera po natin, nilalagay po dinadiversify po ni fund manager sa 10 malalaking company. Okay? Then, low minimum investment requirement. So, sa halagang 1,000 pesos lang po, shareholder na po kayo ng Jollibee, SM, di ba po? Napakaganda. Katulad nga po ng 3 kong anak, mga investor na po sila. Then, very transparent kasi nakakatanggap po tayo ng statement of account, strong track records kasi nga po yung mga mutual fund companies na yan, mas matanda pa po sa atin. Okay, safe and secure. Bakit? Partner po natin dito ang
gobyerno. Then, higit sa lahat, ang pinaka-the best, tax exempt. Di ba po? So, wala pong tax yung mga ininvest po natin pag kumita po siya. Okay, samantalahin po natin yan. Okay, so yan po, no? So, sa baguhan po talaga, dapat po tayo ay sa indirect muna. Okay. So, mismong si SSS, maraming din nakakaalam. Nag-invest po saan? Sa PhilEquity. Si GSIS po, nag-invest din po sa mga mutual fund. Di ba po? So, bakit tayo mismo hindi natin pag-aralan? Di ba? So, sa tulong po ng IMG, kami mismo po, nag-i-invest po, doon din po halos sa pinaglalagyan po ng SSS, tsaka po ng GSIS. Di ba po? So, take advantage po talaga na tayo ay matuto. At dito po, sa training na ito, libre. Di ba po? Yan, kaya pasalamatan niyo po yung yung mga nag-invite po sa inyo. Talagang mahal po nila kayo, kaya po nila kayo dinala po rito sa training na ito. Then ito po yung mutual fund companies na partner po ni IMG, under po siya ng Rampberg Financial Strategic po. Okay, so si Soldivo, si Sun Life, si Pilam Asset Management, si PhilEquity at si Atram. So wala pa po tayo, hindi pa tayo pinapanganak, nandiyan na po yung mga mutual fund company na yan. So meron din pong mga bago. Okay, so empowering Filipinos through financial education. Yan, sino-sino po bang natulungan ng IMG? Yan, mga high school graduate, janitor, construction worker. Kung sila po mismo natuto at ngayon po yung mga successful financial educator po, nagkaroon na rin po ng time freedom, di ba po? So, tayo rin po mismo, kayang-kaya natin po yan, di ba? So, napakaganda po talaga ng system ni IMG at kagandahan po rito, maraming coach, marami pong mag-guide sa atin. Then meron din pong mga professional, So engineer, doktor, abogado, di ba? Bakit sila po nag full time po as a financial educator po? Kasi nga po, mas nakita po nila yung mission po nila na mas marami po silang matutulungan na mabago ang buhay. Kaya ginawa po nila tong mission, ito pong IMG. So ulitin ko po, tutulong lang po tayo, di ba? Napakasarap po sa pakiramdam na tayo po nakakatulong. So yan, so sino pa po? Yan, 'di ba? Kung merong sabihin nating may I don't want to say na matanda, no? Kung merong senior, meron din namang millennial. So yan po, I'm proud to naipakita sa inyo ang mismo pong aking panganay na anak ay member po ng IMG. Then si Tita Norma, 75 years old po, 'di ba? So isipin niyo po, bakit siya nag-member kay IMG? Kasi nga po, mismong siya, she is a retired teacher po, mismong siya, ayaw niya pong maging pabigat po sa kanyang mga anak at gusto niya pong matulungan ang alin po, ang kanyang mga apo na maging financially literate po, di ba? Ako rin po, bilang tatay, gusto ko po na maintindihan po ng aking mga anak na kung paano po talaga dapat ingatan ng perang pinaghirapan. Ngayon po, ano po ang ng aking anak? Matulungan ng mga kapwa niya millennial na matutong mag-ipon, hindi yung puro hingi lang, di ba po? So yan po, Yan. So, i-share ko lang po ng mabilis yung aking tunay na buhay. So, ako po ay dating nagtatrabaho sa Qatar for 11 years. Okay, so maganda po yung aking trabaho dyan at talagang gustong-gusto ko po. Sa hindi inaasahan, ano pong nangyari? Nawala po si Sony Mobile. Hindi naman po siya nawala as a company, nawala po, hindi po, naghinto po ng production. Ano pong nangyari? Katulad kay Nokia. So, sa madalit salita, since ako ay mobile technician at wala nang i-repair na phone, ano pa pang gagawin ko ron? So, anong nangyari po sa akin? Nawalan po ako ng trabaho. Nakakalungkot po, no? Pero iyang pong letter na hawak ko na yan, that is my end of service letter, tears of joy po yan. Bakit pong tears of joy? Dahil 3 years back, natuto po ako sa tulong ng IMG at napaghandaan ko po na pwede pong mangyari ito. Okay, so talagang napaka-thankful po ako at masasabi ko pong blessing po sa akin si IMG. Bakit? Nawalan po ako ng trabaho pero naging excited ako. Imbis na magmukmuk ako, naging excited ako. Bakit? Dahil ako'y uuwi na. Dahil makakasama ko na yung aking mga anak. At syempre, aking buong pamilya. Okay, so may liwanag po talaga ang buhay sa tulong po ng IMG. So ngayon po, ako po nasa inyong harap, full-time financial educator na po ako sa IMG. So nawalan po ako ng trabaho, wala pa po COVID dyan ha. So paano po kung ako po for sure hanggang ngayon maghahanapan po ng trabaho sa Qatar. Bakit? Kasi syempre umaasa po sa akin. Yan, ano po? Okay?
I-inspection na rin ang Green Hills Mall para tiyaking sumusunod. Naki-mute lang po. Sorry. Okay, so yan. So, gusto ko rin pong mabago po yung buhay ninyo at dapat po ay makapaghanda rin po tayo kasi wala nga pong forever saan sa trabaho at sa abroad. So, lahat po ng mga nanditong naka-attend na mga OFW, wag po kayong masyadong maging relax sa laki ng kita nyo po at sa ganda po ng posisyon at trabaho nyo po sa abroad. Dahil anytime po sa isang iglap, pwede rin po kayong ma-endo. Di ba po? So, nandito po kami sa tulong po ng IMG, i-guide po namin kayo para maging backup plan. Kaya sabi ko nga po sa sarili ko, masakit sa kalooban ko na maraming OFW or kabayan pa po natin na hindi pa rin po natututong mag-ipon at pangalagaan ng perang pinaghirapan. Okay, so yan po, sabi nga po ni Yorme, huwag kang aasa na may mangyayaring kakaiba bukas kung kung ang ginagawa mo ngayon ay katulad pa rin ng kahapon. So si Yorme po nagsabi niyan, di ba? So dapat po talaga meron tayong gawin po na makakatulong po sa ating Gawin po natin sulit yung ating bawat oras. So yan, paano po? Mag-invest po tayo talaga dito sa healthcare. Then simulan po natin, after po niyan, tsaka po tayo maglo-level 2 and 3. Okay, i-guide po namin kayo. Yan, so sabi nga po, what if we die too soon? Yan po ang solusyon, life insurance. What if we live too long naman po? Yan po, investment and long-term care. Yung tatlo na problema na yan, kung ma-encounter ninyo, sagot na po ng Kaiser yan sa murang halaga. Kaya ulitin ko po, Kaiser, wag nyo pong kakalimutan i-follow up or tanong dun sa mismong nag-invite sa inyo. Ano ba yung Kaiser na yan na binabanggit ni Coach Joey? Okay, so i-share ko lang po ng mabilis. Yan po yung aking activities at mismong coach ko po na aking mentor na taga San Mateo, dito po sa San Mateo Financial Center, nagpunta po sila sa Qatar para po magturo, di ba? So successful po talaga yung activities namin dyan. Then, yan po may nagpunta pa po na iba pa pong financial educator po natin. Sila Ma'am Shirley. Then, yan po sila Sir Bench at Tita Peli, sila po ang author po ng Death Destroyer. Nagpunta rin po sila sa Qatar. So last year lang po yan. Then kung iisipin nyo po, magawa nyo rin na pala, So kung iisipin mo, yan po yung mga team ko po sa Qatar. Ngayon po, mas marami na po kaming financial educator sa Qatar. So kaya ngayon po, sana makasama namin kayo at wag na po kayong mag-isip kung sabihin natin na at mag-start ba ako maging member ng IMG kasi sa totoo lang po, wala pong sabihin natin wala pong nalugi sa pamamagitan ng pag-iipon. Yan po ang kagandahan ng mission ng IMG. Yan, share ko lang din po ng mabilis. Dito po sa IMG, nakapag-travel po kami ng ng libre sa pamamagitan po ng pagtulong po sa kapwa, sa maraming tao. Isipin niyo po, ang tagal ko po sa abroad, ni hindi po kami nakapag-travel mag-asawa, pero sa IMG po, nakapag-travel po kami sa Macau. Then, yan, sa Malaysia, nagpunta rin po kami dyan, nakapag-attend din kami ng convention. Dyan naman po kami na-awardan na Senior Marketing Director. So, dyan po sa IMG, sa pamamagitan po ng pagtulong, tanong nyo po yung nag-invite po sa inyo kung paano po makakasama sa convention ng libre, Okay? Yan. At excited po ako na makita kayo in person na makasama rin po sa convention pag pwede na tayo mag-travel. Then, ang pinaka-the best po na convention po na naatinan po namin, yan po, kasama ko na po yung aking mga kapatid. So, ang ate ko po ay naka-violet, siya po ay principal. Then, yung brother ko po, he is a manager po sa Jollibee. Okay, ngayon po, magkakasama na po kami sa mission na to para po mas marami kaming matulungan. Yan, so paano po tayo matutulungan ng IMG? Yan, so si IMG po ay parang membership platform. Pag nag-member po kayo, may benefits. Okay, so yan po yung sample na benefit card, prepared card ng IMG po. So yan, ito po yung mga top benefits po. Pag nag-member po kayo kay IMG, ito po pinaka-the best. Unlimited free financial education, online tsaka offline. Ano po yung matututunan po natin? Increase cash flow. So sino po sa inyo gustong mag-increase ng cash flow? Diba? Lahat naman tayo, diba? So yan. So ituturo ko po yan. Ituturo po namin sa inyo. Mag-build ng tamang solid financial foundation. Hindi yung mag-invest muna. Diba? Kung may investment na po, advantage yun na po yan, aayusin na lang natin, i-align natin. Then, paano po mag-build ng tamang wealth, asset accumulation, retirement planning, at higit sa lahat po, magkaroon po ng business sa financial industry. Yan, katulad na po ng ginagawa namin. Ano pa ba? Pre-financial check-up kasi marami po sa atin, ang problema at saka cancer saan? Sa bulsa.
So sa tulong ng IMG, libre po ang financial check-up kahit araw-araw, di ba? Then, meron din po tayong discount pag mag-take po tayo ng exam sa Associate Financial Planner. Pag nag-member po tayo kay IMG, meron po tayong 100,000 na regalo, personal accident insurance. Automatic po yun, kasama na po sa ating mga benefits. Then, kung mag-a-add lang po tayo ng 500 pesos, pwede na po tayong magkaroon ng 50,000 na Fidelity Life Insurance. Di na natin kailangan ng St. Peter, tama. Then, sa may mga salamin, may discount po tayo. Meron po tayong libreng 2 frames per year. Ang babayaran na lang po natin ay multi-coated lens. Yan, ang dahil pong nag-member sa amin dyan dahil lang po dito sa IMG Vision Care. Then, pag member po ni IMG, free unlimited consultation. Isipin niyo po, kahit araw-araw po kayo magpa-check up, libre sa mga accredited na Kaiser Clinic and sa medical center po. Yan, pwede po kayo check-up libre. At ang kagandahan pa nito, 20% discount para sa kanino po? Sa inyong immediate family. Okay, so pag nag-start po kayo ng mutual fund, kagandahan po pag member ni IMG is meron pong zero load. Ibig sabihin, wala pong entry fee, wala pong exit fee, wala pong mga admin fee na tinatawag, zero load po siya. Then, kung gusto nyo pong kumuha ng Kaiser, sa IMG nyo lang po na agent yun avail. So magtatanong lang po kayo, hindi po mismo sa Kaiser Clinic, sa IMG member lang po ang makaka-assist sa inyo. Then Manila Bankers Life, kung gusto niyo rin po mag-avail, sa IMG member niyo lang po itatanong. Ayan, so yan, di ba nabanggit ko nga kanina, pag nag-invest po kayo sa mutual fund, automatic po sa membership niyo po nasisimulan, 1,000 pesos niyo po, nakaalagay na po siya sa mutual fund. Automatic po sa membership niyo pa lang, investor na po kayo ng 10 malalaking company, mga blue chips company po. Then, kung gusto niyo pong mag-direct stock, meron din pong tinuturo or meron din pong training para dyan. Si MyTrade din po. Then, Ozone Therapy po, yan naman po sa mga young at heart nating mga attendees ngayon. Meron po tayong discount pag pabata tayo, defying age, sa Ozone po. Then, Palawan Express, kung kayo po ay magpa-process ng inyong transaction sa Palawan, malaki po yung discount na binibigay po ng Palawan po. Sa mga IMG transaction po ito Then, kung meron po kayong sasakyan na ini-insured, bahay na ini-insured, imbis na yung discount mapupunta sa ahente, pag member po kayo ni IMG, isipin niyo po sa inyo na po maibabalik, di ba? So napakaraming discount. Hindi pa po yan. Membership discount po para saan po? Sa pagbili po ng real estate. Di ba? Sa SMDC, Ayala Land, DMCI. So isipin niyo po, kung bibili po kayo ng property, condo, or mga subdivision sa mga real estate company na yan, imbis na mapunta yung commission sa ahente, as a member, sa inyo na po babalik yun. So pandagdag na po natin saan? Sa investment, sa mutual fund. Then, Memorial Lot, meron din po tayong discount sa Heaven of Infinity. Nakabase po ito sa Batangas. Kung meron po tayong mga special courses, meron din po tayong mga discount sa mga magagaling na trainer na yan. Okay, so si Everest, so yan po kung meron, it is a concierge service, kung meron pong halimbawang namatay sa pamilya po, makakatulong din po ito sa kanila. Bago po tumawag tayo sa mga memorial services, kay Everest muna po tayo tatawag. Then, asset preservation po. Ano naman po yan? Kung meron na po kayong mga properties, siyempre marami sa atin yan, baka meron ng properties. Kung hindi nyo pa po nagagawa ng estate planning or last will and testament, so sa tulong po ng IMAX at sa tulong ng IMG, malaki po yung discount na pwede nyo makuha sa paggawa po ng inyong estate planning. So tanungin niyo po yung inyong mga sponsor o yung nag-invite po sa inyo paano niyo po yan ma-avail. Mag-member muna po kayo. Okay? So auto program. So marami pong nagme-member sa amin dito dahil lang dito sa auto program na to. Sipin niyo po may kumuha po ng Estrada, magkano po ang na-discount niya? Nasa almost 100 plus po. 100,000 po. Then magkano lang yung membership? Mamaya sasabihin ko po sa inyo yan. Then via financial industry po. So maging part ng mission or business po nito ng IMG, paano po? Tutulong lang po tayo. Uulitin ko po, tutulong po tayo, mag-educate po tayo ng ating kapwa at mahal sa buhay. So paano po kayo makapagsimula? Kailangan nyo pong mag-member sa IMG para makatin po kayo ng mga libreng
training po namin. Araw-araw po yun. Talagang sulit na sulit po yung membership ninyo. Then, kung gusto niyo po mag-travel ng libre, dun po makaka-attend po sa mga super trip po namin, kailangan nyo lang din pong tumulong ng tumulong. Okay? Para pasok po kayo dun sa tinatawag namin na super trip. Bukod pa po yan dun sa mga convention po namin na international. Then marami na po sa amin nagkaroon ng world-class recognition at nabigyan na po talaga ng sasakyan. Sa pamamagitan po ng pagtulong po. Ulitin ko po, tutulong po tayo at blessing will follow po. Kasi sa ganda po ng system ni IMG, talaga pong lahat po ng sacrifices po natin, katulad nga po ng ginagawa namin na pagtuturo na to, talagang napakasulit. Then, bakit po? Dahil nga sa pagtulong ko po sa aking kapwa, meron po akong libreng HMO. Okay? So, hindi ko na po kailangan magamit ang aking Kaiser. Tama. So, sa madalit salita, sa dami ko na pong natulungan at tuloy-tuloy po yung aking pagtulong, every year po meron akong HMO. Okay, ang kagandahan pa po rito, per illness po, may budget. May sakit ka sa hypertension, may budget doon. Diabetes, may budget doon. So kung interested po kayo dyan, tanungin nyo po ang nag-invite sa inyo para makapag-start na po kayo. So yan, marami pa pong iba. Yan po, Then, ang pinaka-the best po sa lahat, yan, di ba? Pang-international na benefits na po ito. Yan, pang-international na po tayo. Ito pong mga bagong benefits namin. Ito yung worldwide protection. Pag kayo po ay nasa ibang bansa ngayon at kayo po ay mag-member international code, ulitin ko po, international code, kayo po ay entitled sa lahat ng mga benefits na yan. Okay? So, kung gusto nyo pong maintindihan or magkaroon po ng copy ng mga benefits na ito, ask nyo po yung nag-invite sa inyo para ma-review nyo po siya. Pero iyan po talaga ay aking sinishare sa mga kapwa ko po OFW na mag-member kayo dahil itong benefits na to ay napaka-importante. Hindi yan para sa inyo, para yan sa mahal ninyo sa buhay. At ang good news, pag kayo ay nag-member sa International Code, kahit umuwi na po kayo ng Pilipinas, katulad ko, entitled pa rin po kayo sa worldwide protection na yan. Okay, so yan, pati po repatriation. Di ba ang problema po sa mga OFW na namatay po sa ibang bansa, napakahirap po ng pagpapabalik ng bangkay ng katawan. Pero sa tulong po ng IMG, kasama po yan sa benefits po natin. Pero wag po nating i-avail, ya. Okay. So ibig ko sabihin, wala naman pong nakakaalam kung ano pong mangyari bukas. Pero malaking tulong po to, stress-free para po sa ating mga maiiwan. Okay? So yan. So pag kayo po ay member ng IMG, meron na po kayong portal. Then, ito po yung mga nasa loob po ng portal ninyo. Pag gusto nyo po magpa-check up sa Vision Care, sa Dulos Reyes, screenshot nyo lang po yan. Pakita nyo po sa mismong Kaiser Medical Center na kayo ay member ng IMG. Meron na kayong free 2 frame per year. Lens na lang po babayaran nyo. Kung gusto nyo pong magpa-check up araw-araw, ito lang po yung card na to na nasa baba, yung sa Kaiser Medical Center po. Picture lang po or print out, pakita nyo po, libre na po ang check up. Yan, di ba? So sa dami po ng benefits na yan, anong dahilan para hindi ka pa mag-member? Magkano? 5,500 pesos lang po yan. One time, lifetime, PH code, meron lang po kayong yearly lang po na IMG accreditation. So, ang accreditation po, yan po ay 1,500 lang po taon-taon. So, ulitin ko po, 5,500 pesos, one time, lifetime. Okay? So, tanong nyo po sa nag-invite po sa inyo, paano na po kayo makapagsisimula. Malapit na po tayo matapos. So, it's time for you to take action po. Why? Yan, kasi you will always have an excuse not to save or invest. No matter what your excuse, one thing is sure, you will get older next year. Then, yung anak natin mag-aaral pa rin, tuloy-tuloy ang pag-aaral. Okay? So, may budget ba tayo para dyan in case mawala ng trabaho? So, kailangan tayo handa. You will eventually retire and stop making active income. So, kung may trabaho ko ngayon, mag-ipon ka. Ma'am, sir, pakiusap. Kasi nga po, walang forever sa employment at sa OFW. Sa EDSA lang po ang may forever. Traffic, di ba po? Then, thus, be prepared the 2 F's of life po. Ano po yon? In case nga po may mangyari, meron po tayong long-term care, insurance, at investment. So, take action and be financially educated po. So, yan. So,
nandito po kami para mag-financial check-up po sa inyo. Then, turuan po namin kayo mag-build ng tamang solid financial foundation at higit sa lahat, paano po magkaroon ng additional increase po ng cash flow. So, ulitin ko po, kami po ay hindi po kami empleyado ng IMG po, no? Okay, so kami po ay mga crusader, missionary po ng IMG. So, yan. So, congratulations po muli sa mga nag-invite po sa inyo. Kukunin po yung inyong pangalan, mobile number at email address para ilagay po rito sa 30M Financially Education Movement para po ma-update po kayo sa aming mga activities na pwede nyo pong atinan. Pero pag kayo po ay member na, meron na rin po kayong sariling portal at access para po ma-share nyo sa inyong mga mahal sa buhay. So, yan po, no? So, last slide na po. Then, ito po si Joey Conde, ang aking asawa po, kasama po sa mission na ito. So, dito po kami nakabase sa IMG San Mateo Financial Center sa Rizal po. So, share ko lang din po ito sa inyo. Ito po yung kauna-unang picture po naming pamilya na ako po'y nakapagpasko. So, last year po yan. So, ngayon po, salamat sa Diyos at ngayon po, magkakasama na po kami ulit forever, di ba? So, yan po ang naitulong sa akin ng IMG na talaga pong hindi matutumbasan ng pera. So, katulad ko po, ako po yung nag-member at ngayon po, ginagawa na po itong mission ng IMG at malaki pong tulong sa akin at sa aking buong pamilya. So, it's all about love po. Love yourself, love your family, and love the people around you. So, yan. To God be the glory po. Congratulations po sa ating lahat and join IMG now. So, yan po, no? Maraming pong salamat sa inyong pakikinig.